Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Isang maganda at palang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating evening reflection. No? Inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay mag-aral po ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay bigyan po ng ating Panginoon ng bukas na puso, mga tenga, mga isipan upang maunawaan po natin ang ating pag-aaral sa gabi ito. Sige po, inaanyahan ko po kayo na buksan po ang inyong mga Biblia mula po sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 19 hanggang 20. Aklat po ng mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 19 hanggang 20. Babasahin ko po sa English version at sa Tagalog ang ating mga talata na pag-aaralan sa gabi ito. Romans chapter 1 verses 19 to 20. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Sa Tagalog naman po, Roma, Kabanata 1, talata 19 hanggang 20.
sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala silang maidadahilan pa. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. Samahan niyo po muna ako manalangin ngayong gabi ito. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay sama-sama na mag-aaral ng iyong salita. Bagamat ito po ay online, nawa kami po ay pagkaisahin niyo sa spiritual na aming mga pamumuhay. Pag sa ganoon, kami po ay magkaroon ng kaunlaran sa aming mga spiritual na buhay, Panginoon. At patatagin niyo po kami sa buhay pananampalataya namin. At ito po ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa aming paglakad po bilang mga mananampalataya. Ito po aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun po, no? Ang ating mga talata po ay natagpuan po natin sa aklat po ng Romans chapter 1 verses 19 to 20. At may title po ang ating pag-aaralan na May Diyos na Buhay at Totoo. Ulitin ko po ang ating title na pag-aaralan, May Diyos na Buhay at Totoo. Romans chapter 1 verses 19 to 20. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon nagsasabi, walang Diyos. Kailangan nila ng ebidensya bago sila maniwala na mayroong Diyos. Ngunit, ang totoo at alam po natin bilang mga mananampalataya, hindi po kulang ang ebidensyang pinipresenta po ng Diyos sa bawat isa. At meron po tayong Biblia na siya nagpapatunay ng mga ginawa ng Diyos. Noong Old Testament, New Testament, mapasang hanggang ngayon mga kapatid ay nagpapatunay pa rin po ito na mayroong Diyos na umiiral po sa ating mga buhay, no? Na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ang problema kasi mga kapatid ay hindi po sa isip ng tao, kundi sa puso ng tao na ayaw po nilang kilalanin ang Diyos. Bakit po ayaw nilang kilalanin ang Diyos? Dahil po sa kasalanan. Kaya po, point number 1 po natin, ang sanlibutan ay patotoo na may Diyos, no? At ito po ay isang cosmological argument. Kapag tayo po ay nakikipagtalakayan patungkol po sa existence ng ating Panginoon, pwede po natin itong maging argumento sa mga tao na ating gustong paniwalain na nag-i-exist po ang Diyos bago pa po likain ang lahat ng mga bagay. At makikita po nila kung gaano po makapangyarihan ang Diyos talaga sa ating mga buhay. So, kaya sabi po sa awit, Kabanata 11, talata 1, ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Bawat bituin, hangin, at nilalang ay patunay na ng isang manlilikha. Hindi aksidente ang universo na umiiral sa kalawakan, hindi po aksidente na may mga may langit, may ulap, may kalawakan, may mga stars, may moon, may mga araw, no? Nakita po natin na bawat disenyo ay may layunin na kanilang ginagampanan po sa universe, no? Alinman na piraso na mawala po sa universe ay magsisilbi pong aksidente or magkakaroon po na hindi ka nais-nais na pangyayari sa mundo po natin. At mararamdaman po natin, makita rin po natin na may karunungan ang gumanap at gumawa po ng mga bagay na ito. Kung may bahay, syempre, makita natin at alam natin na may nagtayo ng bahay. Kung may nilikha, syempre, may lumikha. At yun po ay isang basic na knowledge po bilang tao. Wala namang taong makakita ng cellphone at sasabihin
aksidente lang na nagkaroon po ng cellphone. Ganon din po ang sanlibutan. Mas masalimuot, mas kahanga-hanga, kaya malinaw po na may Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid, may gumawa talaga, may makapangyarihan na being na gumawa ng lahat ng mga bagay. So yun po yung pagiging argumento natin. Pagtitignan po natin ang ang kalangitan, ang lahat ng mga bagay sa paligid natin, ma-amaze tayo at mapapatunayan natin na talagang may lumikha ng lahat ng mga bagay, na isa pong makapangyarihan na labas po doon sa kanyang nilikha. At makita po natin na ito po ay sobrang kamangha-mangha sa buhay natin. So, isa po itong patunay na talagang may Diyos na lumalang sa atin. Pangalawang punto, ang konsensya ay patotoo rin ng Diyos sa loob ng tao. Ang konsensya ay patotoo ng Diyos sa loob ng tao. It is a moral argument sa point number 2 po natin. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 15, ang gawa ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Kahit walang Biblia, o sabihin natin wala pong Bible, at hindi po naniniwala ang tao na pinapatunayan natin na may Diyos. Alam ng tao na mali po ang gawing pagpatay. Alam po ng tao na mali po ang pagnanakaw. Alam po ng tao na mali po ang nagagawa nila na kasalanan or sinungalingan. Pwede rin. Saan galing ang moral na pamantayan na ito? Hindi po sa tao. Ito'y galing po sa banal na Diyos na naglagay ng batas sa ating puso. Alam natin yung tama at mali, alam natin na nagkakasala tayo, alam natin nagkakamali tayo. So, saan galing yung mga bagay na ito kung walang Diyos? Walang batayan ang tama at mali. Ngunit dahil siya po ay banal, may katwiran ang sinusundan po natin. Ibig sabihin, meron pong nagbigay ng patakaran na tayo'y gumawa ng mga bagay. Kung ito po ay tama ba o mali, alam natin ito sa ating mga puso. Ibig sabihin, niligay ito ng Diyos sa atin para makita natin or maisip natin na talagang merong sinasabi natin na isang makapangyarihan, no, na nagpapasya ng ating mga buhay. So, yun po yung pwede natin makita na argumento sa ating mga moral na pag-iisip. Pangatlong punto, no, si Kristo ang sukdulang katunayan ng Diyos, no. Si Kristo ang sukdulang katunayan ng Diyos. Ito po ay tinatawag na Christological argument. Sabi po sa John chapter 1 verse 18, ang bugtong na Diyos, siya ang nagpakilala sa Ama. Ang Diyos ay hindi na natiling malayo sa atin. Ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya na si Yesu Kristo upang sa ganon ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Siya po ay naging tao, no? Siya po ay nakilala natin sa pangalan na Yesu Kristo. Ang Kanyang mga himala, kamatayan, at muling pagkabuhay ay isang makasaysayang katunayan na ang Diyos ay totoo. Tunay po siyang ipinanganak, tunay po siyang namatay, tunay po siyang inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. At ito po ay napaka-importante na patunay na talagang binigay ng Diyos sa buhay natin ang Kanyang kaisa-isang anak para patawarin ang ating mga kasalanan. At hindi lang po natin mababasa sa Bible ang buhay ng ating Panginoong Kristo, kahit sa ilang mga historical na mga libro ang makikita natin, makikita po natin ang buhay ng ating Panginoong Kristo at isang patotoo na talagang nag-exist ang ating Panginoong Kristo sa mundong ito, at siya po ay tumubos sa ating mga kasalanan, no? At may mga witnesses na nagpapatunay din po, mga
politiko ng panahon niya, mga tao na sikat ng panahon niya, mga tao na mga mabababa ang nagpapatunay na nag-exist ang ating Panginoon nung panahon niya 2,000 years ago. At siya po ay nagligtas po ng mga makasalanan. Mga kapatid, minsan, hindi tayo naniniwala sa mga bagay na ito. Kailangan pa natin ng patunay dahil bulag tayo sa ating pananampalataya. Kundi dahil sa gospel na ating narinig, ito po'y naging matibay na batayan upang ang kasaysayan ng pagligtas ng ating Panginoong Diyos atin ay makita natin, masumpungan natin. At itong kasaysayan na ito ay nakasaad po lahat sa Bible, no? Sa Biblia. Maraming lumalaban patungkol po sa sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Pero it is our basic knowledge and truth that we know that God exists because of these words of the Bible, mga kapatid. No? Nakita po natin na ang kasaysayan na binuhay at ginaganap ng ating Panginoon ay nagpapatunay na talagang nag-exist ang kanyang anak dito po sa mundong ito. At ito po yung ating pinaniniwalaan, mga kapatid, the gospel. Ito po yung nagbigay sa atin ng daan para po sa kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat po na punto po natin, ang hindi paniniwala ay bunga ng kasalanan, hindi kakulangan ng ebidensya. Minsan naghahanap pa tayo ng mga ebidensya, pero ito na, binibigyan na ng ating Panginoong Jesucristo ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po siya nagkulang sa atin. Tayo lang po yung umaayaw sa mga ebidensya na ibinibigay niya sa atin. Kaya nga, di ba, sinabi rin sa Romans chapter 1 verse 18, pinipigilan nila ang katotohanan sa kalikuan. Binibent nila yung, hindi po yung law, kundi yung katotohanan. No? Ang totoo ay ayaw ng tao kilalanin ng Diyos. Dahil walang ebidensya, kundi dahil ayaw magpasakop ng tao sa kanyang authority. Ngunit sa biyaya ng Diyos, tayo bilang mga anak niya, mga mananampalataya, naniwala tayo dito. Kaya panatilihin natin ang pananampalataya dito, mga kapatid. Binuksan ng Diyos at ang puso natin at binigyan tayo ng pribilehiyo, binigyan tayo ng banal na espiritu sa ating puso upang makita yung katotohanan po ng ating Panginoong Diyos. At bilang pagwawakas, no, makita po natin na yung mga puntong ito, yung cosmological argument, ang sanlibutan ay patotoo na may Diyos, moral argument, na ang konsensya ay patotoo ng Diyos sa loob ng tao, ang Christological argument o si Kristo ang sukdulang katunayan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay nagpapatunay na God exists. No? Talagang umiiral ang Diyos at siya po ay makapangyarihan sa lahat. At bilang pagwawakas, ang Diyos po ay hindi lang ideya na pwede nating itakbo sa ating mga isipan at hindi po natin kayang maarok ang ating Diyos. Siya po ay nagpapatunay na siya po ay totoo, siya po ay banal, siya po ay buhay. Makikita natin siya sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang may lalang ng lahat. Marinig po natin ito sa ating mga konsensya. No, makikita po natin ito at makikilala po natin ang ating Panginoong Jesus na ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po rin po sa awit, no, Kabanata 14, talata 1, sinabi ng mangmang sa kanyang puso, walang Diyos. Ngunit sinasabi ng mga mananampalataya, ang Diyos ay buhay
at siya ang ating kaligtasan. Kaya patuloy lang po tayo na maniwala sa ating Panginoon. Patuloy lang po tayo na kumapit sa mga pangako na ibinibigay niya po sa atin, mga kapatid. At ito pong pananampalataya na ibinigay niya po sa atin ay kaloob din po niya para sa atin. Ito po'y pribilehiyo na ginawa niya po sa buhay natin, na binago niya po ang ating mga puso upang maniwala tayo sa Kanya. At ito po'y magandang pagkakataon or pangyayari na nangyari sa atin, mga kapatid, na tayo'y binago ng Diyos, no, pinalambot ang ating mga puso upang tayo po'y makakita, makarinig, makasaksi ng napakakamanghamanghang bagay sa ating buhay. Nawa itong pananampalataya na ito ay mai-share po natin sa mga tao na alam natin na hindi naniniwala sa mga bagay na ito. Hindi pa po huli ang lahat. Kailan pa natin gagawin ang mga bagay ito pagtapos na? Wala na pong pagkakataon. Pero dahil may oras pa, mga kapatid, ibigay natin ang ating buong buhay sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at ipakita sa lahat ng mga tao. Kahit di natin gawin yun, ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na ito para sa mga ibang tao. Pero ito po yung mission natin, no? To preach the gospel, to share the gospel sa mga tao na hindi pa po nananampalataya sa Panginoon. At itong gospel na ito ay pinapaalala din po natin kahit sa mga kapwa mananampalataya natin. Sabi nga, di ba, we need the gospel, and even us, we need the gospel every day because we forget it every day. We need it. That Christ born, that Christ died, that Christ buried, and Christ resurrected in 3 days. That is the gospel that we need in our life, so that our life, no, be renewed sa buhay natin. Nakita po natin na ang Diyos ay talagang gumagawa sa atin at nagpapabago sa atin. Nawa ay may natutunan po tayo sa munting reflection po na ito ngayong gabing ito, at may isa pamuhay po natin ang tunay na pananampalataya that God exists. Siya po ay totoo at umiiral at buhay po sa ating mga buhay. So tayo po ay manalangin. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Panginoong Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. At kami po ay nagkaroon po ng pagkakataon na makapag-aral ng salita. Ito po ay isang napakalaking pasasalamat, pribilehiyo po sa amin, Panginoon. Palaguin niyo po kami sa aming pananampalataya at patuloy namin itong panghahawakan sa aming mga buhay. Upang sa ganoon, kami po ay makakita, Panginoon, ng mga pagkakataon na lakas po ng loob, lakas po ng aming buhay spiritual, na ibahagi rin po ang mga bagay na ito sa ibang tao. Dahil ito po ang aming mission, Panginoon. Palaganap po ang gospel sa buong mundo. At gamitin niyo pa po kami, Panginoon, hindi lang po sa aming iglesia, at hindi lang po sa aming iglesia, Panginoon, bagkos sa mga lugar pa na aming mga pinupuntaan, sa eskwelahan, sa aming mga office, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga tahanan. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Ito po aming samot na langin sa mga pangyarihan Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pag-antabay at pakikisama po sa akin sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon sa gabi ito. Nawa, i-bless po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa.